bata eh, no? Ang bubbly natin. Okay. Biguan na. Ang lalaki. Oh, mga kids, ano? Yes, Gusto Daddy. nyo ba? Gusto nyo gawin? Sobrang saya nito. Yes. Wow. Wag mo sinain yung bubble. Hindi. Okay. Yan. Yes, sir, ganito. Ganda, oh. Unfair. Pwede ka? Bubbly. We're so bubbly today. Sobrahan na tayo sa pagkaaliw, mga bata, nasobrahan na tayo sa pagkaaliw. Oo nga. Careful. Batiin muna natin ang ating mga manonood. Good morning, mga kapatid! March 1. Uy, March 1 na. March na. Grabe. Hello, March. Hello, March! Maupay nga aga para sa mga kapatid nating waray. It's a good day dahil bukod sa It's Friday, first day rin ng buwan. Heto, bumubula na naman tayo ng good vibes at pampahappy ngayong umaga. Bumubula. Parang mali eh. Kasi parang di ba pag galit si nanay, ang sinasabi mo si nanay, bumubula na. Okay, pero ito, good bula ito. Sino ba namang hindi mag-good vibes sa mga pabubble na ito? Wow, maganda. Nakaka-relax na, nakakaaliw pa. Kaya naman po kahit na anong edad, tuwang-tuwa sa all-time favorite na libangan na paandar na ito. Super agree ako dyan, Mama Dims. Kaya nga sobrang enjoy dito eh. At alam nyo, take note ha, matipid pa ito. Ang kailangan lang tubig, sabon at kung anong pwedeng pang-ihip. Goods ka na sa paglalaro nito mga bubbles. Pero itong mga bisita natin, pang-malakasan ang version. Oo, kakaiba, no? Diba, Ang Mami lalaki Chiki? talaga. Ito, kasi po, yung kanilang mga bubble, ito na nga, giant bubbles! Kung minsan mas malaki pa sa mga bata. Kaya hit na hit sila sa iba-ibang events at sa mga salo-salo, di ba? Instant pampa-GV talaga. At para mas i-flex pa sa atin ang kanilang talent sa bubbles, kasama natin ngayong umaga, araw ng first day of March. Ang Happy Bubbles Manila! Yay! Good morning, kapatid! Andito si Andrew. Hello, Andrew. Andrew Ang, siya po ang brand owner ng Happy Bubbles. Maraming salamat at dinala nyo kami ng pampa-GV ngayong umaga. Sir Andrew, tell us more about the business kasi ang ganda niyo, ang simple. Paano niyo naisip ito? Actually, umpisa, hobby ko lang siya. Since 2010. Do you have kids? Yes. Ilan? Para sa kids din, dalawa. Dalawa, okay. Yeah, 2010. And then eventually, sumali kami sa mga bazaars. Okay. Nagbenta kami ng kits para sa mga bata. Yun, and then naging business ko na rin. Wow! Ang cute na papablow si Sir Andrew. Ang cute. At tinitingnan ko ito, parang pwede, iniisip ko yung mga lumang map, kunin nyo yung mga tangke ng lumang map. Tapos magtatali lang kayo ng mga lubid, di ba? Yes, pwede. Kahit jump rope Basta siguro na tali hindi na lang. ginagamit. Ay, ano? pwede rin. Basta nag-absorb siya ng liquid. Basta anything na Yes. nag-absorb ng liquid. Ganda. At saka maganda dito, ang laki ng mga bubbles, Sir Yes, Andrew. Yun yung super. nakakaaliw sa kanya. Yes, So, pwede pag magganito kalaki, isipin mo kung ilang gumamela ang ginamit. Pero sa inyo, Gumamela Ay, talaga. kasi paano gumamela? hindi nga. Siyempre pag wala. Pero ngayon, ang maganda, ang Happy Bubbles, may kit sila. Yes. Usually, magkano po yung kit? Yung basic natin, which is ganito. Kaya Ayun. tingnan natin, puntahan natin. Ayun, actually, pwede nyo na. Oo, pwede nyo nang bilhin galing kila Sir This Andrew. one Hindi na kailangan is 180. 180. Oh, Bale. wow. Very affordable. Pero ano ho ba ang laman yan? Secret bubble. Secret bubble! Yes, Bakit naman sasabihin nila? Mga kapatid, baka sa isipin nyo, yung mga pang-liquid, yung dishwashing Ay, liquid, hindi. yan, iba-iba. Tsaka Oo. delikado rin Delikado. yun for kids. No? Yes. Ito, safe siya for kids. Yes. Yes. Pero sir, ito yung ganito, ideally po, sa labas po ba talaga Sa labas, ginagawa? yes. Para Outdoor. mas bongga ang Yes, pag-ano? yes. Mas malaki at saka lilipa rin siya sa hangin. Yes. Tapos Siya pag sumasayaw, ganun, sir, ganon. diretso paglaban na rin. At saka sa kit, kasama ito. Yung Kasama. mga handles natin. Ito siya. Yan. Ito Pag yung gusto basic ko ng kit natin. ganito, pag gusto ko ng ganitong Mas malaki. itsura, Sir Yes. Andrew. Yes. Ito yung Supreme kit namin. Ito ano siya, 350 siya. Ayan, gusto Per ko ng kit. Supreme. Napakagandang regalo. Isang bubble one at saka isang Isang ganun ano. siya. And then yung ganito, concentrated na siya. Okay. Bale, So, dadagdagan mo at tap water lang. Wow. Pero pag Hindi na ganyan, kayo sir, kailangan magsukat. ang tagal niyan, Yes. no? Maglalast. Yung ganyang karami, matagal siya Yes, maglalast. mga 30 minutes. Ganun. Oo. So, Ganito imagine, siya, pag 350 Supreme na yun. Yes. And then ano pa siya, na-adjust siya.
really? Na-adjust, okay. Ay, Paano pwede Tawag ba namin ba? dito is adjust the bubble. No. No? Yung loops. Sample. Sample lang natin. Gamit yan. Pwede pala Alun yun. yung isa din. Sabi ko, ay, madids. Kala ko naman design lang po Pasensya na kayo, wala kasi ako laruan ng bata ako. Ako nawa ito. Si Ilyo, matuto pag nakikita niya. Uy, alam mo, tsaka sabihin ko sa inyo, hindi lang basta for fun yan, ha? Can I tell you na, di ba lahat ng mga magulang ngayon, we always find mga different gimmick para pampaganda ng picture ng mga anak natin. Yes, At yes. pictures natin, pag may mga Yes. prenup ka, weddings, pag ginamit mo yan, maganda yung lapat ng bubble. Tama. Oh my Tama. God. Tsaka Alam gawin mo, ko. kung ano pang maganda dito, mama, hindi mo kailangan ng extra skills. Kumbaga, simple lang siya, ididip mo, Yes. igaganon mo, bubbles na agad. Pero Sir Andrew, ano ba yung tamang technique para Wow! makakreate ka ng yung ganon. malalaki at mahaba? Sir Andrew, harap ka doon para makita Na nila. bubbles. Ano Ulitin bang nyo, secret pakita natin natin? sa kanila. Ganito Gamit siya. yung normal na one. Oo, yung secret. Sige, paano ba yung Yan. pag-dip? Paano ba yung Oo. tamang technique? Yan. Bali, adjust natin. Bali, idikit lang nyo yung sticks. Okay. And then Nakadikit dip muna. sa solution. Okay. Tapos taas lang. So, dapat Yes. Tapos- talaga nakababad. Yes. Pag may hangin, Wow! Pwede lang na yun. May electric pa. Nagalaw pa pala tayo ng galaw kanina. Ay, oo nga. pag walang hangin, Pag walang hangin, open and then pull. Open. Cool. Ayun o. Ang cute talaga ni Sir Andrew. oh, ay, ang galing! Pag binublow, Paano yun? nagkakaroon ng sabi minsan. Oo nga! Sir Andrew. Uy, Nagkakaroon ng dalawa sa loob o. Nalolooban. Ako, Sir Andrew, Ang galing. ako talaga bilib na bilib. Alam mo kung bakit? Palagay ko, Uy, uy, uy. Oh, careful. Palagay ko, dapat ngayong mga panahong to na nakakalabas na tayo, lahat ng mga pwede nating gawin na kasi ang play talaga, may mga natutulong yan ng fundamental mga ano ba, Yes. virtues Yes. and lessons sa mga bata. Yes, yes. And always the element of fun. Sabi kasi nila, ang mga bata daw, kapag nagiging masaya sila, natututo sila. Yes, Anong yes. palagay mong iba pang mga benefits ng paglalaro ng bubbles? At saka sa family bonding. Yes, yes. Usually yung mga nagbumibili sa amin, usually yung tatay ang nagbababot and then yung maliliit na chikiting, sila yung humahabol. Yes. Tiga-pop sila. Tiga-pop. Pero siguro, Andrew, ano yung magandang reminder din sa pag-iingat naman sa paglalaro nito, lalo't medyo madulas, ano? Yes. Ano yung mga kailangang considerations? Dapat lang outdoor. Yeah. Yeah. Tama. Grassy area, yes. Grass area. Yes. Alam mo magandang ano to, kasi up to kahit mga 1 year old, 2 years old, kasi hahawakan lang nila ito, ang feeling nila, nagka-create sila ng something, Yes. something beautiful like That's bubbles. right. So it teaches them empowerment, and it gives them yung Confidence. agency and confidence. Kasi Ganda. feeling nila, wow, marunong na ako gumawa ng bubble. Yes. And super safe. Ay, napakaganda. Katuwa. Saka maganda siguro rito, maglalaro kayo ng ganito. Laro na kayo sa garahe para after, Yes. diretso linis ng garahe. Tama. Isang anuhan na lang. Car Ligo sa wash. poso. Oo, di ba? Yes. Okay. Sir Andrew, I'm so excited. Please tell everybody, lahat ng mga kapatid natin, saan kayo pwedeng makita, saan pwede bumili. Yes. Meron kaming sa FB page at saka sa Instagram. Happy Bubbles Manila. Sobrang Kapag nyo happy. kami doon. Manila. Tamang-tama ang Happy pangalan ng Bubbles inyong Manila. business. Dahil na-happy kaming lahat ngayong umaga, Sir Andrew. Uy, pumasok sa loob. Ang cute. Ay, Pumasok ko. ang cute, ang Ay, ang cute. Ulit. Mami. Ulit tayo, Sir Andrew. Ganyan, no? Tinawag gagawa. Sin big. Inside the... Oh! Galing. Cute! Cute. Bubbles and Pumapas, Bubbles. bubbles in bubbles. Oo. Cute. Huwag na kaya tayo magtrabaho. Direct. Okay lang ba? Direct, itigil muna natin yung show, Show, kasi ha? nag- Naaliw din sila. Pwede ito muna tayo. Thank you, Thank Sir you very much. Andrew. So much, sir. Maraming Thank you, salamat. thank you. Happy Bubbles Manila. O mga kapatid, nakita niyo naman, gawin ng bubbly fun ang ating unang Friday ng buwan. Tara na po't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako si Jess De Los Santos. Yun, good day, Friday! Pero mas gawin pa natin itong great. Kahit na anong mangyari, keep smiling lang po for positivity. Ako naman po, si Dimples Hermana. Yes, konting kembot na lang. Weekend na! Yehe! Gawin niyang motivation at inspiration para mas ganahan pa for today. Ako naman po, si Maui David. At syempre muna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno.
Kaya naman napasayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, syempre, medyo madulas ang ating umaga pero very fun and bubbly. Very fun. And I'm sure marami pa tayong mga nakakatuwang ihahain sa kanila ngayong umaga, Mama Dims. Oo, totoo yan. Eto, pupunta naman tayo sa mga nakakatakam na street food. Isaw, lumpia, kwek-kwek. Yes, Our lahat favorite. na. Kahit na anong patok na pagkain sa kalye, sagot na namin yan. Kaya na-discover namin itong lumagong negosyo sa kitang-kita. Maya-maya yan. Grabe, talagang happy Friday tayo today, Yes. ha? Ito po, paalala pa rin natin, hinay-hinay po sa pagkain. Dahil baka magdulot pa ito ng ibang sakit tulad ng polyps sa apdo. Pag-usapan natin yan sa Sabi ni Doc. At sakto naman sa mga nagbabalak mag-weekend getaway, alamin natin kung talaga bang wala nang pananagutan ng isang pasyalan, kung madisgrasya ka rito dahil may waiver naman. Tatalakayin natin yan sa Legal ba to? At sa working mom naman po, maya-maya, may parenting tips tayo para sa mga mommies and daddies na nahihirapan sa tantrums ng kanilang mga anak. At sa muling pag-iikot naman po ni Justin, pinulsuhan natin ang ating mga kapatid. Ano-ano nga ba mga senyales na galit na si nanay? Ang dami kong ambag dyan. alam na natin Ang yan. kanilang sagot po sa tanong ko lang. At sa ating loading sikat, may rap and jamming session tayo Yo. mamaya. Yo, yo, yo! Kasamang always trending Pinoy rap group na O-Side Mafia. Live po yan. Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga mamaya. Pastor Apollo Kibuloy nag-alok ng 1,000 pisong premyo sa sinumang makakahula kung nasaan siya. And PBBM balik bansa na matapos ng 2 araw na bisita sa Australia. Samantala, CQ na naghagis ng tuta mula sa footbridge, pinakakasuhan ng animal cruelty. At tungkol naman sa pamamaslang kay Jemboy Baltazar, 5 dating pulis na botas na dawit sa pamamaril sa Binatilyo, nakalaya matapos ibaba ang hatol. Nauna nang gumala sa atin ang ating resident happy conyo boy na si Justin, o alam natin as JQ, at balita namin may pa-world record attempt ang pinuntahan niyang paandar this morning. Live mula sa Cubao sa Quezon City, kamustahin natin si Justin! 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 Yay! Justin, anong paandar dyan? Kamusta naman? Maraming paandar, Maui. Maraming paandar. Good morning, Jess, Maui, Dimples, at Mami Chiki. Hello dyan sa inyo sa studio at sa mga kapatid natin na ikisaya sa atin ngayong umaga. Unang araw nga ng buwan at para i-celebrate ito, nandito tayo sa isang pangmalakasang piyestahan. Kita na naman, sobrang saya dito, nagpe-prepare na sila, di ba? Pero hindi lang basta event itong hinahanda ngayon. 2024 NatFed Hog Festival sa Araneta, Cubao. Okay, alam niyo guys, na historic ang mangyayari today dahil itong pista may pa-world record attempt for most variety of unique pork dishes on display. Ang target nila, 400 masasarap na putahe ng baboy. Ang mga participant galing pa sa iba't ibang restaurants, culinary schools, local eatery, home-based cooks, at farmers mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. As early as 8 a.m., dumating na ang ilan sa participants at may kanya-kanyang gimmick sa pag-decorate ng ihahain nila. Eto, kanina, nakausap ko ang isa sa participant from Lyceum of the Philippines University na may pinakamaraming entry. Nag-prepare lang naman ng 50 dishes, isipin yan, 50 dishes mga kapatid from Kapampangan, Ilocano, Rizal at NCR dishes. Present din ang adjudicator from Guinness to witness and verify the event. Eto guys, mamaya abangan natin ang historic moment na ito. Lahat kami rito umaasa na pumasa ang event sa Guinness World Record. Yan muna ang latest dito mula sa Hog Festival 2024. Balik muna dyan sa studio. Hugs and kisses to you all. Natikman ka May na ba natikman na ba? dyan? Natigyan pa ba tayo? Okay, Justin, maraming salamat. Balutin mo na lang kami ng pagkain dyan. Sharon na lang muna. Eto, nako. Thank you, Justin. Para naman mas happy po. Sali na at makaselfie tayo sa Kagumoka ko selfie contest. Baka nagluluto rin kayo ng Putahe mga ninyo. putahe ninyo dyan.
Simple lamang po, mechanics, tutok lang sa amin sa Good Morning Kapatid at pabonggahan lang ng selfie. Habang nanonood ng ating programa, i-private message lamang po yan sa aming official Facebook page, Good Morning Kapatid. Mas pangmalakasang selfie, mas wagi ang mapipili po namin sa pagtatapos ng show. Magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Usapang waiver po tayo. Naku, dahilan ba ang waiver para ma-excuse ang isang pasyalan kung sakaling ikaw ay mapahamak o di kaya ay masaktan? Naku, yan ang isyong tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Hello po, good afternoon. Ate, magkano po zipline sa inyo? 500 ang isa. Okay, sige, dalawa po kami ng kasama ko. Ito po, oh. Ma'am, pirma muna kayo ng waiver. Nakasaad dyan na kahit anong mangyari sa inyong aksidente o injury, walang pananagutan ng management namin. Ate, patulong naman po yung kasama ko po na balian ng buto after namin mag-zipline. Padala po sana sa ospital. Ma'am, pumirma kayo ng waiver. Nakasaad doon na kahit anong mangyari sa inyo, wala kaming pananagutan. Attorney, ayaw magbigay ng tulong na isang recreation activity dahil pumirma raw kami ng waiver at hindi namin sila pwedeng kasuhan. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang waiver o pabatid ay abiso na ang pananagutan ng nasabing zipline operator ay limitado lamang. Ito ay upang mag-ingat ang nais gumamit ng zipline. Ang tawag po dito ay assumption of risk. Kusang loob kang sumakay sa zipline kahit alam mong delikado. Pero hindi ibig sabihin ay wala na silang pananagutan. Ayon sa Article 6 ng Civil Code, pwedeng mag-waiver, pero hindi ito magiging valid kung ito ay labag sa batas o contrary to law, public order, public policy, or good customs. O kung ang napinsala ay isang minor de edad at wala sa tamang pag-iisip o hindi nauunawaan ang nasabing waiver. Maaaring idulog ang kaso diretso sa korte at kayo ay maaaring humingi ng damages para sa perwisyong inyong natamo. Dapat tandaan na ang waiver ay hindi ticket para mawala ng pananagutan ang nagpapirma nito. Kung mapapatunayan na sinadya ang pinsala o nagkaroon ng kapabayaan o may fraud, bad faith o panloloko, ang napirmahang waiver ay wala ding visa. Attorney, nag-avail ako ng activity package kaso nagkaroon ng conflict sa work schedule ko. Kaya nakiusap ako na ipareschedule na lang. Kaso hindi pumayag ang management at ayaw na i-refund ang binayad ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Kung hindi pwedeng i-reschedule, dapat ay ibalik o i-refund ang bayad dahil wala ka namang nakuhang serbisyo o produkto. Ayon sa Article 22 ng Civil Code, labag sa batas ang hindi pag-refund, gayong wala namang naibigay na produkto o serbisyo. Ang tawag dito ay unjust enrichment at bawal po ito sa ating batas. Maaari po kayong dumulog diretso na po sa korte upang hingin na ibalik ang inyong pera na ibigay o danyos perwisyo sa pinsalang inyong natamo. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Pala yun. Kasi kadalasan natatakot tayo kapag magbubook ng isang activity. Kung halimbawa nagkaroon ng conflict sa schedule, ang consideration natin, ay nung binook ko to nakalagay no refund policy or no cancellation policy, di ba?
Kasi maintindihan mo rin, lalo na kung hindi kasi kung service na hindi naman parang kumbaga pwede naman ibigay sa iba. Kung meron kang binibentang something. Yung ano lang, kunyari magbubook ka ng hotel. Hindi na nila mabebenta sa iba yung mga araw na yon kung hindi mo puntahan. Kaya meron silang parang deadline. Yes. Diba? Tapos no more. Maintindihan mo yon. Siguro kailangan din natin suriin. Ang nakuha ko dito kay attorney Buko, lahat tayo nagsasign ng waiver. Mahilig ako mag-sign lang. Hindi mo binabasa. Naku, kailangan talaga pala basahin. Yes, mga kadalasan mas maliit yung mas maliit yung fine print, mas dapat basahin. Minsan lang nagmamadali ka, halimbawa kung nasa activity place ka, gusto ko na mag-rides, pero hindi, kailangan yung basahin yan. Kung nahihirapan po kayo, pwede nyo pong ipa-explain doon sa nagpapasign sa inyo dahil karapatan nyo yun na tanungin at responsibilidad nila na siguraduhin na iintindihan ninyo yung pinipirmahan nila. Kaya huwag po kayo mahiya, itanong doon sa nagpapapirma sa inyo, ano ba itong pinipirmahan ko? Okay. Yun. Diba? Huwag magpalinlang. Yan. Bukod sa pag-iingat dyan, saan pa tayo dapat mag-ingat, Mami? Nako, si Justin na nandun. Diba? Ayan, marami kasi sa atin na hindi nag-iingat sa kinakain dahil wala naman tayong nararamdamang kakaiba. Pero, huwag pong magpakampante dahil may mga kondisyong halos walang sintomas pero seryoso na pala. Ito po ang sabi ni Doc. Maraming uri ng mga sakit ang hindi nakikita ng ating mga mata. Hindi porke walang sintomas, wala ng problema. Tanong ni Mara Maris, good evening Doc. Ask ko lamang po kung yung gallbladder polyps ba, sumasakit din po ba? Ang polyps po ay uri ng growth na makikita sa lining sa loob ng ating gallbladder. Ito po, ayon sa mga datos, 4 hanggang 7% ng adults ay maaaring nagkakaroon ng polyps. 5% lamang po sa mga ito ang maaaring mauwi sa cancer, habang 95% naman ang benign. May iba't ibang uri ng polyps. Una dyan, pseudopolyps, dulot ito ng sobrang kolesterol na namumuo sa gallbladder wall. Ang inflammatory polyps naman po ay parang peklat dulot ng pamamaga sa gallbladder wall, habang nangyayari naman ang adenomyomatosis kapag mayroong abnormal na paglaki ng gallbladder lining na nauuwi sa cysts. Adenomas naman po ang tawag sa mga benign tumors na mayroong 5% tsansang maging cancerous. Malignant polyps naman po ang nagdudulot ng adenocarcinoma na isang uri ng cancer. Kadalasang walang sintomas ang polyps. Sumasakit lamang ito kapag nagdudulot ng blockage sa cystic duct or sa bile ducts na nakakonekta sa ating gallbladder. Ang blockage na ito, ang pagbabara na ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng inflammation o pamamaga. Kung may hindi may paliwanag na pananakit, maaari ring dulot ito ng ibang kondisyon tulad ng gallstones. Ilan sa mga sintomas ng komplikasyon ay ang lagnat na mayroong kasamang pagkahilo at pagsusuka, pananakit ng tiyan, jaundice o paninilaw ng balat. Mas at risk na magkaroon ng gallbladder polyps mga may edad 50 pataas, may mataas na kolesterol at may mga hepatitis B. Kapag nakitaan po kayo ng polyps, kinakailangan ng regular na follow-up check-up upang mabantayan kung may pagbabago ba dito na senyales ng pagiging malignant. Para mapanatiling healthy naman ang inyong mga gallbladders, iwasan po ang mga unhealthy na pagkain at magdagdag ng prutas at gulay sa diet. Umiwas din po tayo sa mga matataas ang saturated fats, matataas ang sugar at fast foods. Samahan na rin po ito ng pag-inom ng tubig para laging hydrated at hindi hirap ang ating mga organs. Kung may mga sakit o kalagayan pang nais bigyang linaw, mag-message lamang po sa aking Facebook page o sa page ng Good Morning Kapatid. Hirap mamili ng healthy food, lalo pag nakita mo yung burger na pinakita mo. Maraming salamat, Doc Dex Makalintal. At sa ating pagbabalik, balita naman tayo. Sunog na lumamon sa isang pagawaan ng baril sa Marikina, nagsimula raw sa imbakan ng pulbura ng bala. At Pope Francis na ospital dahil sa influenza. Ito naman po, isang surprise tribute inihandog para kay movie queen Gloria Romero. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. 4 bilyong pisong halaga ng mga peking vape na sabat sa raid sa 3 warehouse sa Metro Manila. Pastor Apollo Kibuloy may papremyo sa makakahula kung saan siya nagtatago. Libo-libo manggagawa nanganganib mawalan ng trabaho kung ipagpipilitan ang panukalang wage hike.
PCSO nagpaliwanag sa nangyaring aberya sa Lotto Draw na pinagdududahan ng netizens. At mga bigating artista may handog na tribute sa tinaguriang First Lady of Philippine Cinema na si Gloria Romero. Aabot sa 4 na bilyong pisong halaga ng mga peking e-cigarettes ang nasabat ng mga otoridad matapos salakayin ng 3 warehouse sa Metro Manila. Ang mga kontrabando ipapakalat na sana sa merkado bago naharang. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa udyat ng mga operatiba, pinasok ng Bureau of Customs ang bodegang ito sa Malabon City kagabi. Pagdating sa loob, tumambad sa kanila ang kahon-kahon ng mga peking e-cigarettes. Binuksan din ng mga operatiba ang ilang truck na inabutan nilang nakaparada sa bodega. Dito tumambad ang kahon-kahon pa ng mga vape products. Kasabay ng raid sa Malabon, sinalakay rin ng Customs ang 2 pang warehouse. Isa sa Parañaque at isa sa Quezon City. Ayon sa Customs, isang tip ang kanilang natanggap tungkol sa iligal na pagpupuslit ng vape products. Pero nang suriin, mga peke pala ang mga produkto at ipinangalan lang sa isang sikat na brand. Nakatanggap po tayo ng information, isang tip na nagsasabi nga po yung mga na-smuggle po ng mga e-cigarettes sa ating bansa. At ang modus nga lang po ito raw ay pinapasok unti-unti at iniimbak nga po dito. Ayon sa Bureau of Customs, ito na ang pinakamalaking halaga ng nalambat nila mga peking e-cigarettes na abot sa 4 na bilyong piso. Galing daw itong China at hindi dapat nakarating ng Pilipinas dahil walang kaukulang permit. Sinelyohan muna ng Customs sa mga warehouse. Inaantay na rin nila ang warrant para mahakot at sirain ng mga naturang peking produkto. Inaalam pa kung sino may-ari ng mga naturang warehouse pero mahaharap sila sa paglabag sa anti-smuggling law. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Lumalabas na sa imbakan ng pulbura, nagsimula ang sunog na lumamon sa isang paghawaan ng baril at bala sa Marikina City kahapon. Walang nasauwi sa insidente pero ilang residente ang nasugatan dahil sa malakas na pagsabog. Nasa frontline, nagbabalik si Dave Abuel. Oh no, grabe! Mula sa malayo pa lang ay kita na ang malaking apoy nang sumiklab ang sunog sa compound ng Armscor Global Defense Incorporated. Isang pagawaan ng mga baril at bala sa Barangay Fortune, Marikina mag-aalas 4 kahapon. Di makalapit ang mga empleyado at gwardya sa tindi ng init. Ayun, sumasabog. Ilang pagsabog din ang narinig mula sa pabrika. Halos kumalat na rin sa mga kalapit na bahay ang apoy. Agad na nagtakbuhan palabas ng compound ang mga tao habang palaki ng palaking apoy. Ayon sa pamunuan ng Armscor, nagmula ang sunog sa powder depot kung saan nakaimbak ang mga pulbura na ginagamit sa paggawa ng bala. Walang namatay sa sunog pero may ilang sugatan. Kabilang dyan si Carmela na nakatira malapit sa Armscor. Naglalakad daw sa pauwi ng bahay nang madamay sa pagsabog. Swerte ang paso at sugat sa braso lang ang kanyang tinamo. Para sa unang idlat, tapos biglang yun boom. At biglang na yung apoy, yung hang, papunta na sa amin. Kasi naman naging karating katawan ko, sobrang init. Mahigit 1 oras namang nakipaglaban ng mga bumbero bago napulang sunog dakong 5:20 ng hapon. Iniimbestigahan pa kung anong pinagmulan ng sunog. Maging ang pamunuan ng Armscor ay wala rin daw ideya sa nangyari. Mabuti na lang at hindi nadamay ang iba nilang pasilidad sa loob ng compound. It is properly stored and that's why I said it's odd. Because we do have specially designed bunkers that actually have berms in between them, protecting them from catching fire to the next and the next. So I'd like to let the investigators take a look at it and make their investigation and come up with their conclusions. Ibibigay daw nila ang CCTV footage ng pabrika sa mga otoridad para makatulong sa investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Rizal, arestado naman ang isang lalaki na halos 2 dekadang nagtago dahil sa reklamong panghahalay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Matapos ang 17 taong pagtatago sa batas, sa Taytay Rizal natunton at na-corner ng mga pulis ang lalaking yan nitong Martes. Magdadalawang dekada ng wanted ang 33 anyos na si Alias Dante dahil sa reklamong panghahalay at child abuse. Ayon sa mga pulis, binatilyo pa ang suspect nang halayin umano niya ang kainuman noong 2007. High school sila noon. Then may 2 silang kaibigan from neighboring town na nagpunta rito. After nung kanilang inuman, ay doon na nga nangyari yung sinasabing panggagahasa. Matapos ang krimen, agad tumakbo at nagtago ang suspect.
Nagpalipat-lipat pa ng lugar ang lalaki para hindi mahuli. Dati siyang tumira sa Quezon City, Pasig at umabot pa ng Pampanga. Sinubukan naman ng mga pulis na hingin ng tulong ng magulang ng suspect sa Taytay. Pero imbis isuko, pinagtakpan pa raw nila ang anak. Accordingly, patay na itong akusado na to. Ayun ang yung kwento nila. So nung hiningan natin sila ng death certificate, wala silang maipakita ngayon. Doon na nag-raise ng doubt. Minabuti ng mga pulis na kumuha ng asset para mag-ikot at magtanong-tanong sa lugar. Dito na nila napag-alamang nasa Taytay nga ang target. Nang makapanayam ng News 5, aminadong nagtago ang suspect. Pero nanindigan siyang hindi totoo ang alegasyon laban sa kanya. Nasa kustodiya na ng Taytay PNP ang suspect at hinihintay na lang kung saang kulungan siya dadalhin. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Pinalaya na ang 5 sa 6 na pulis na akusado sa pagpatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar sa Navotas noong nakaraang taon. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kasama sa nakalaya noong Miyerkules ang pinawalang sala sa kaso na si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, pating 4 na pulis na hinatulan lang ng illegal discharge of firearms. 4 na buwang pagkakakulong lang kasi ang hinatol ng korte sa 4. Pero nakadetain na sila mula pa noong nakaraang taon, kaya binilang na ito ng husgado at pinalaya sila. Inalmahan ito ng pamilya Baltazar, kaya nakatakdang umapela ang Department of Justice sa Court of Appeals. Pinakakasuhan na ng piskalya ng animal cruelty ang security guard na naghagis ng tuta mula sa isang footbridge sa Quezon City. Ayon sa QC Prosecutor's Office, malinaw sa nakalap nilang ebidensya na inihagis ng gwardya na si Jojo Malikdem ang tuta na ikinamatay ng hayop. Hulyo nitong nakaraang taon nang mangyari ang insidente. Sinita umano ng security guard ang isang bata at pilit na pinaalis sa footbridge. Nang tumanggi ang bata ay doon na kinuha ng gwardya ang tuta at inihagis. Kung mahatulang guilty, maaaring makulong si Malikdem ng 1 hanggang 2 taon. Maaari din siyang pagmultahin ng hanggang 100,000 piso. Palaisipan pa rin ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy na nagtatago ngayon dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Pero may alok siyang papremyo sa mga makakahula kung nasaan siya. Ang pastor nagbigay pa ng clue. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha. Ito ang panibagong audio recording ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kamakailan lang, inamin niyang nagtatago siya dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Hindi sinabi ng pastor kung saan siya nagtatago, pero kung sino raw ang makakahula, makakatanggap ng premyo. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Nagbigay pa siya ng clue sa kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko, Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Hindi naman sinabi ni Kibuloy kung sisipot ba siya sa pagdinig ng Senado sa March 5. Doon kasi ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ipinasampina na ng Senado si Kibuloy. Pero nauna nang sinabi ng pastora nagtago siya dahil gusto raw siyang ipahuli at ipapatay ng CIA at FBI na kasabwat pa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinabulaanan at tinawanan lang ni Pangulong Marcos ang pahayag ni Kibuloy. Giit pa niya, oras na para humarap sa Senado at Kamara si Kibuloy. Just face the questioning in the House and in the Senate. Kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na.
Sa parehong pahayag, binigyan diin ni Kibuloy na siya ang appointed son of God. Bukod sa kanya, appointed din daw ng Panginoon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte pati si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama nila ang dalawang host ng SMNI. Si Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time. Ganon din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos, appointed son of God for his presidency in the time being. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Nakauwi na kagabi si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 2-day visit niya sa Australia. Pero sa kabila ng mainit na pagtanggap sa kanya roon, ilang senador at grupo pa rin ang nagkilos protesta. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Matapos ang siksik na schedule sa 2 araw na state visit, balik bansa na kagabi si Pangulong Bongbong Marcos galing Australia. Hindi naglabas ng anumang litrato ang palasyo sa pag-uwi niya kagabi. Pero sa pinost nilang recorded arrival speech, ipinagmalaki ng Pangulo ang 3 kasunduang pinirmahan ng Pilipinas at Australia sa larangan ng Enhanced Maritime Cooperation, Cyber and Critical Technology at pagpapatupad ng competition law. Concluding such MOUs will pave the way for more mutually beneficial undertakings, information sharing, and capacity building foreseen to promote closer bilateral ties and also to contribute to regional development, peace, and prosperity. Napag-usapan din daw ni PBBM at Australian Prime Minister Anthony Albanese ang tungkol sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Pero pinaka-importanting issue na tinalakay nila ang tungkol sa seguridad sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Isa kasi ang Australia sa dalawang bansang may Visiting Forces Agreement ang Pilipinas bukod sa Amerika. Kaya dito rin sumentro ang naging speech ni PBBM sa harap ng mga mambabata sa Australian Parliament kahapon. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Dapat din daw magtulungan ang Australia at Pilipinas para matiyak ang seguridad sa pinag-aagawang teritoryo. Just as we fought to build our rules-based international order, so are we now fighting to protect it. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Hindi naman lahat ay natuwa sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Australia. Gaya na lang ni Australian Senator Janet Rice na naglabas pa ng placard sa loob ng Parliament habang nagsasalita si Marcos. Sa isang post, binatikos ng senadora ang mas lumalang paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. I heard firsthand about what is going on in the Philippines, where I learnt about the extrajudicial killings, where people on trumped-up charges are red-tagged and then they are hunted down and they are killed. Where workers, because they have the temerity to engage in fighting for their rights, are killed. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Nakiprotesta rin sa labas ng Parliament si Senator Jordan Steele John kasama ang Australian Filipino community. Nagrally din si Senator David Shoebridge. Binatikos niya ang tila pagpapagamit daw ng Parliament nila sa paglilinis ng reputasyon sa mga politikong sangkot sa mga pang-aabuso. Pati si Senator Barbara Pocock bumuwelta na di dapat iniimbitahan sa Parliament ang aniyay mga abusado sa kapangyarihan gaya ni Marcos. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol sa pambabatikos sa mga senador. Sa kabila nito, nakatakda ulit bumalik sa Australia si PBBM sa susunod na linggo para dumalo naman sa ASEAN-Australia Special Commemorative Summit sa Melbourne. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Nanindigan ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na walang dayaan sa Lotto draw nitong Miyerkules. Giit ng PCSO, totoong nagkaroon lang ng problema sa makina. Pinagpiestahan online ang live Lotto telecast ng Suertres o 3D Lotto. Bumaba kasi ang bola sa unang machine, imbes na matrap sa itaas na nangyayari tuwing may bolahan. Nag-commercial break pa bago itinuloy ang bolahan. Hinala tuloy ng netizens na baka minanipula ang resulta. Pero pagtitiyak ng PCSO, mahigpit ang seguridad at transparency tuwing may draw. This is a mechanical problem. Yes. And with that, we have to perform alternate draw procedure. Yung procedure namin ay ISO certified. And we cannot avoid things like this because this is beyond our control. No? Kasi this is purely a mechanical problem. Libo-libong Pilipino ang nanganganib na matanggal sa trabaho sa oras na isabatas ang 100 peso legislated wage hike. Ayon sa Confederation of Wearable Exporters of the Philippines, 21,000 ang posibleng maalis mula sa manufacturing sector ngayong taon. At posible pa raw yan lumobo kung ipatupad ang aumento sa sahod. Dagdag pa ng mga exporter, lampas 23,000 manggagawa na ang naalis sa industriya dahil sa magkakasunod na wage hike nitong nakalipas na 2 taon. Sabi ng grupo, mabigat sa kanila ang wage hike, lalo't di pa nakakabangon ang industriya sa pandemya. Nauna na ring nagbabala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na mapipilitan ng mga negosyo na magtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sakaling ipatupad ang aumento sa sahod. Nakabinbin pa ngayon sa Kongreso ang panukalang 100 pisong wage hike. Pumalo na sa 30,000 Palestinian na ang napatay sa patuloy na bakbakan ng Israel at grupong Hamas sa Gaza. Base sa datos ng Gaza Health Ministry, bukod sa mga namatay, mahigit 70,000 na rin ang sugatan. Karamihan pa sa mga biktima pawang mga babae, mga bata at matatanda. Ang mga nakaligtas mula sa giyera, matinding gutom at sakit naman ang dinaranas dahil kulang na ang supply roon ng tubig, pagkain pati mga gamot. Sa gitna ng mga ito, gumugulong pa rin ngayon sa International Court of Justice ang pagdinig sa kasong genocide na isinampa sa Israel. Nito lang Enero, inatasan na nila ang Israeli government na itigil na ang patayan at sa halip ay tulungan ang mga naipit na sibilyan sa Gaza. Balik Vatican na si Pope Francis matapos magpa-ospital ngayong linggo. Dahil pa rin yan sa iniindang sakit na influenza, sumailalim na sa pagsusuri si Pope Francis para matiyak ang kanyang kalusugan. Pero di na idinetalye ng Vatican ang naging resulta ng pagsusuri. Patuloy namang nagpapagaling ang Santo Papa. Nitong nakaraang Nobyembre lang, na ospital din si Pope Francis dahil sa flu. Isang donation drive na ang inilunsad ng Drag Den Philippine Stars para sa piyansa ng drag artist na si Pura Luca Vega. Nasa Santa Cruz, Maynila, kahapon si Pura Luca or Amadeus Fernando Pahente nang hulihin ng mga tauhan ng Manila Police District. Sa bisaya ng warrant na inilabas ng korte ng Quezon City para ito sa 3 kasong paglabag ni Pura sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows. 360,000 pesos daw ang kailangan para sa piyansa ni Pura. Kabilang sa nangangalap ng pondo si Drag Den Philippine Season 1 winner Naya Black. Oktubre nang unang arestuhin si Pura Luca. Nagugat pa rin ang lahat ng ito sa kontrobersyal na Ama Namin performance si Pura noong nakaraang taon. Isang sorpresang tribute naman po ang inihandog para kay award-winning movie queen, Gloria Romero. Nakasama po muli ni Tita Glo ang mga kaibigan niya sa entertainment industry. Kaya naman po, star-studded talaga ang event para sa kinikilalang First Lady of Philippine Cinema. May special performance pa ang ilang singers tulad po nila Vina Morales, habang may mensahe naman si Senator Robin Padilla para kay Tita Glo. Punong-puno raw po ang veteranang aktres ng pasasalamat dahil sa mga patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. 90 years old na po ngayon si Tita Glo.
Catch her if you can dahil nasa Pilipinas na po ang Korean actress at Girls' Generation member na si Yuna para sa kanyang solo fan meet. Ayon sa Manila International Airport Authority, nakalapag na po ang King the Land actress sa naiyak kagabi. Kahit galing biyahe, looking very fresh si Yuna nang dumating sa bansa. Nakatakda pong makipagkita si Yuna sa kanyang Pinoy fans ngayong araw sa SMX Convention Center. Nag-debut si Yuna bilang member ng Korean girl group na Girls' Generation noong 2007. Matapos po ang ilang taong bilang K-pop idol, sumabak na si Yuna sa mga K-drama gaya ng The King in Love, Big Mouth, and King the Land. At ito naman po, dire-diretso lang ang happiness ngayong Biyernes. Kaya naman, ayan, buhos na po ang mga selfies sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Patingin nga. Ay, may bubbles din. Oo nga. Cute. Ay, flower crown. Sila. Wow, uy, nakawakan niya yung bubble. Na-inspire ako. Ang cute. Naman. Uy, parang nasa work pa Parang yung isa. nasa duty. Nasa Break duty. siguro, break. Good morning! Ang saya! Good morning. Ang saya, makapag-flower crown. Wow! Mga kapatid, palalaman po kayo ng padala ng mga selfies ninyo. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroroon para sa chance na manalo po ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. At mamaya naman po, ano nga ba ang dapat gawin kapag madalas mag-tantrums ang inyong mga anak? Aalamin po natin yan sa Working Mom. Nakawala pong ligtas dyan. Ayan. At abangan din mamaya may happy rap sesh tayo. Kasama ang Pinoy rap group na Osay Mafia. Makikijam at kulitan tayo sa kanila mamaya. Live. Huwag na huwag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Eto na, maraming bata ang umiiyak at nagwawala kapag hindi nakukuha ang gusto. Nako. Kaya naman tayo mga mommies at daddies nalilito na rin kung ano ba dapat gawin kapag sila ay nagtatantrums. Pag-uusapan po natin yan ngayon sa Working Mom. Mahirap para sa mga bata na iproseso ang kanilang emosyon. Kaya naman madalas nauuwi ito sa pag-iyak at pagwawala. Yan ang struggle noon pa ng working mom na si Shara. Pero unti-unti niya raw natutunan na pakalmahin ang kanyang anak. When they're having tantrums, it means na meron silang big emotions na hindi kayang i-handle ng mga small, ng mga tiny and developing brains pa nila. Maraming dahilan kaya nagtatantrums ang isang bata. Kabilang na dyan ay kapag may nararamdaman sila pero hindi alam kung paano sabihin. Kung sila ay pagod, gutom, may mga nararamdaman, growth spurt. Yan, isa yan minsan. So I usually notice it sa anak ko kapag naglalaro siya at hindi niya makuha yung gusto niya. She gets frustrated or hindi naman kaya may gusto siyang laruan na ginagamit ng ibang bata. Madalas din tayong makakita ng mga batang umiiyak o nagwawala sa matataong lugar, lalo na kapag hindi nakukuha ang gusto nila. Parang kinakabahan ako. Kasi yung mga mata ng ibang tao tumitingin sa akin, hala, baka ginajudge nila ang pagiging nanay ko, baka sinasabi nila, hindi ko ma-handle yung anak ko. Pero doon ako nape-pressure eh. Ngayon parang masisigawan ko yung anak ko, masasabihan ko ng mga bagay na, uy, iwanan kita dyan. Sige ka, ayan, kapag di ka tumahan. O hindi kaya, ayan yung guard, bigay kita sa guard. Bilang mga magulang, mahalaga raw na kalmado tayo kapag mayroong big emotions ang ating mga anak. We have to be conscious sa kung anong lalabas sa bibig natin, kung anong kilos natin kasi lahat po ng yan ay malaking impact sa ating mga anak. We believe na mas okay yung positive reinforcement. Positive reinforcement meaning, halimbawa, ayaw niyang kumain. Imbis na sabihin ko, pag hindi ka kumain, hindi ka maglalaro. Hindi ganun po. Ang ginagawa ko, yung positive message. Anak, kumain ka na para after nyan maglalaro ka na. May mga paraan si Mami Shara para mabawasan ang pagtatantrums ng kanyang anak. Nagbibigay na ako ng heads up.
nagbibigay na ako ng warning for the transition. Halimbawa, anak, maya-maya, aalis si mama kasi I need to work. So, pag pupunta rin kami sa mall, sabihin ko, anak, hindi tayo bibili ng toy for today, ha? Pwede tayong tumingin, we can touch the toys, we can appreciate the toys, but we will not buy. May payo si Mommy Shara sa mga first-time mommies at daddies. Sinasabi ko talaga sa ibang tao na, ay hindi po, normal po kasi yan. Parte lang talaga ng childhood development niya, hindi niya ma-control yung emotions niya. Malaking bagay yon para sa mga anak natin na makita nila na mag-stand up tayo para sa kanila. Hindi naman natin, kumbaga talaga, hindi naman talaga tayo magiging rude doon sa ibang tao. But for me, it's important na makita ng mga anak natin na we are there to, defend them na, okay, at least alam ng anak natin na, okay, normal pala talaga to. Huwag po tayo magpa-pressure. Mga kapwa ko parents, huwag tayo maging pressured sa sasabihin ng ibang tao. It takes time. Hindi naman yan in a snap, mawawala agad ang tantrums, diba? We are there to handle them, to guide them sa emosyon hanggang sa matutunan po nilang i-handle yung emosyon nila. Mommy Shara, I miss you. Napakahusay talaga magsalita nun. At saka naiintindihan natin. I'm sure kahit bata nga yung nakikinig, maiintindihan eh. Mommy, any thoughts? Yung pag hindi nagtatantrum ang anak nyo at that age, mas nakakakaba yun. Yes. Oo nga, Oo, kasi ganyan naman talaga yung developmental stages, yun yung expected. Na talagang, kasi sinusubukan nilang i-assert yung independence nila, na realize nila, uy, ibang tao ko. Ano ba yung pwede sa hindi? So, it is all part of the growing up. Ano ba na-outgrow ba? Hindi ko naman, na-outgrow ba siya naturally o kailangan meron pa ring effort talaga from the parents? Meron din, syempre meron din kaakibat na response yun sa parents. Kasi kailangan mo itama. You have to show them na hindi dapat. Hindi, tsaka mami, diba, pagka kasi hindi na-address ng maayos ng mga magulang yan, hanggang pagtanda mo, nagtatantrums ka. Yes. Diba, parang dyan yung tinatawag nating self-entitlement na akala mo dahil may mas matanda ka na, mas may freedom of speech and expression ka, pwede mong sabihin or gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Pag bata pa lang, na ma-manage na yan, nag-guide ka na, at nako-correct na, kahit papano, pag tumanda ka and na-release ka na ng magulang mo in the outside world, alam mo na yung gagawin mo. Kasi lahat naman tayo may moods, di ba? Hindi naman yan. Sabi nga ni Mami, kung hindi ka nakakaramdam ng good emotion, meron ka, dapat medyo magtaka ka. Pero kahit ako, may mga araw ako na parang gusto mong magtantrum, lalo pag gutom ako. Di ba? Hungry ang tawag dyan. Ang mga bata kadalasan nagtatantrum pag gutom or inaantok. Or minsan talaga, like ako with my kids, pag nagtatantrum sila, ayoko kasi yung parang monster ako sa labas just to make them go, to be quiet. Parang ayoko i-risk yung the way they see me. What I'd rather do is be patient about it, let them process their emotions. Kasi nga bata sila, minsan kahit sila hindi nila na naintindihan bakit sila nagiging ganon. So it's a learning process also for them, di ba? So pag ganon, I just, I have to have my patience talaga. Pero ako kasi guilty ako minsan, yung parang tinitignan mo. Yung parang, ang galing ko na sa ganyan Matik yun sa mga kapatid ko. Pag nagtatantrums yung mga pamangkin ko, sabi, yan si Tito, yan si Tito. Ikaw ang panakot? Ako yung panakot. Oh my gosh! Ibig sabihin, nakakatakot ka? Kasi hindi, naano sa akin yung mga pamangkin ko. Takot sa'yo. Kasi lagi akong tahimik lang. Kasi ang seryoso mo. May isa akong naisip na scenario, naalala niyo po, pag tayo pupunta, sumasakay ng eroplano. Minsan ako yung parang hindi ko alam kung ano yung na-feel ko para sa ibang nanay because I feel for them. Pag yung anak nila uyak ng iyak. Tapos ang haba ng flight, di ba? Ako, sana lahat katulad mo, Maui, na talagang you have to feel for them, di ba? Hindi naman nila ginusto na sumakit yung tenga ng bata. Tsaka, mahaba pa usapan, pero kung minsan pag may sakit, ADHD, na meron mga ganyan, tayo ang iintindi niyan. Talaga, tayo. Dapat. Alright! Game na ba Okay, excited ako dito, ha? Dahil maiba naman tayo, hindi muna. Mamaya, bibitinin natin ng kaunti. Bibitinin natin ng kaunti. Mamaya, mapapakinggan natin yung mga extraordinary o makikita natin yung mga kakaiba na putahe na ipapakita sa atin o ibibida ni Justin mamaya sa Hug Festival. Pero ngayon, konting paalala muna tayo. Ang buhay dito sa abroad ay laging malungkot na masaya. Kailangan maging matatag ka. Wala ka sa sarili nating bayan. Breadwinner na ako ng family. Sila talaga yung aking inspirasyon kung bakit nandito ako. Life is beautiful.
Hola a todos! I'm looking forward to exploring the world. I moved here by myself without knowing anyone, without knowing the language. Hola! Kritsi, yung cost of living, nandiyan na tayo, no? Sobrang mahal. You lose your dreams, your hope, sometimes even faith. Laging ang Panginoon ang kakapitan natin. Dahil doon tayo may pag-asa. Ciao a tutti! Buongiorno! Benvenuta a Milano. I'm very proud because my roots are from Philippines. Kailangan hindi ka makalimot kung saan ka nanggaling. Hola a todos! Guten Tag! Hola from Barcelona. We need to really focus on being healthy to improve our life. I learned how to value my health so that I can live longer. Impressed nga ako kasi the way you live your life, you're productive at your age. Huwag na natin pag-usapan yung age. I'll show you the world. Asan ka? MX3. 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 Dito ko believe. And here is my MX3 story. Ayan. Alright. Okay. Ready, ayan. Ready na ba si Justin? Mukha. Dyan. Mukhang ready Nasaan na. na ba siya, Jen? Mukhang ready na, pero mamaya. Oo. Mamaya natin, bibitinin ulit natin sila. Kasi pag mga ganyang maraming putahe ng baboy naman talaga. Gusto na. Ready na daw eh. Pwede na ba? Kumain na tayo. Oo, alam nyo, hanggang daw sa 400 dishes ang nakahain dyan sa 2024 NatFed Hog Festival sa Cubao. Dims, 400! Ba't wala Grabe, bakit ba wala ako dyan? Ba't hindi ako pinadala nyo akong eat girl dito? Oh, world record attempt po ito sa pinakamaraming putahe ng baboy na maihahain sa isang event. Para tikman ang ilan sa mga masasarap na ulam na yan, nandyan po ang aming paborito na si JQ. Justin, live na live. May mga nakahain na ba dyan at nakatikim ka na ba? Oh, diba? Hi, good morning, Mami Chiki, Jess, Maui, Dimps. Talaga, Dimps, baka naka-fasting ka ngayon, ha? Kaya nandito ako today, di ba? Nandito ako sa Hog Festival 2024 sa Cubao, of course. At kanina, di ba, nagpe-prepare sila ng mga dishes nila. Pero ngayon, ito, may nakahain na. And again, today we're going for the world record, no, of most variety of unique pork dishes on display. So speaking of display, ito, may mga international pork dishes tayo dito. Let's see. Ito naman. May fried pork belly with plum sauce, stir-fried pork with holy basil. Holy basil, Batman. Ito, okay? So sige, tikman nga natin ang ibang international dishes na ito. Chef EJ. Hi. Okay, ano po ito, Chef? That's pork belly satay. Pork belly satay. Alright, okay. Binuo ko talaga, di ba? Ang sarap! Pero sobrang sarap, mga kapatid. Grabe. Ang daming dishes dito. Madaming dishes dito. Okay? And actually, nag-start na sila mag-judge. And we're waiting for even more people to put up their dishes here, no? Pero kanina, nakausap ko ang vice chair ng NatCom. And itong interview ko with him. Let's watch this. Naisip lang namin bigla na we have to do something big para matulungan din yung mga tulungan yung industry to bounce back. So we're trying to create news that generate a lot of interest ulit sa pagbababoy. By doing this, we hope to showcase a lot of pork dishes para yung mga kababayan natin, maingganyo na naman, bumalik kumain. Sabihin na, uy, sarap pala ng mga pork dish na hinahanda ng Pilipinas. Kitang-kita naman, masarap talaga, di ba? So, nakausap ko Sir Alfred kanina ng NatFed at sabi niya na yung minimum is dapat 300 unique pork dishes on display, di ba? As of 5 p.m. yesterday, nasa mga 323 yan. So, tignan natin kung ano yung magiging final count natin today. At sana, may world record tayo at the end of today. Mamaya may update pa tayo dyan. Back to you sa studio. Dami. Nag-iisip ako ngayon. Pork adobo, pork menudo, asado, shop. Ang dami nga talaga. Grabe. Enjoy si Justin. Okay, busing na. Kayo ba naman paborito ng pork dish?
Ako adobo, tsaka sinigang. Ay, alam ko eh, gusto yung pinaflake na adobo. Oo, gusto ko yan. Ako ng pork binagoongan. Oh, Ay, favorite ko yun! Bicol Express. Lechon kawali. Ang sabi nila, kung yung leanest part ng pork, yung mas healthy pa daw yun kaysa sa beef. Kasi talagang walang halong, hindi naghahalo yung taba Pero tsaka kasi yung mami, lean. yung taba, yung masarap. Ayun nga, yun nga. Yung Kaya siguro next. Pero ito mamaya, meron tayo ditong pork din. Pork barbecue. Oh, yan! Abangan natin yan sa kitang-kita, matakam, sa mura at masarap na street comfort food. Yun Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa na inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid o sa mga kapatid nating naghahanap ng kabuhayan, libu-libong trabaho ang nag-aantay sa inyo sa job fair na ginaganap ngayon sa Quezon City. Live mula sa may North EDSA, makibalita tayo kay Mon Gualvez. Mon, ano-anong trabaho ba ang alok dyan? Maui, nako, maraming trabaho ang available at aabot sa hanggang 2,000 bagong trabaho ang hinahanap at maaaring maging available dito sa ginagawang job fair sa SM North EDSA Annex Atrium sa Quezon City. At marami sa mga sumaling kumpanya, pwede ka agad mag-hire on the spot. Ang ginagawang job fair ay sa pakikipagtulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Nasa 40 kumpanya ang naghahanap ngayon dito ng mga bagong empleyadong pawang nasa frontline, kabilang yung mga nasa sales and stocks clerk, mga cashier at iba pa. Meron ding trabaho para sa mga nasa hanay naman ng information technology, marketing at human resources. Tanging resume lang din daw ang kailangan ng mga aplikante. At kapag pinalad matapos ang ilang interview, maaaring uuwi sila rito na may trabaho na. Layo ng job fair na mas mapababa pa ang bilang ng unemployed o mga Pilipinong walang trabaho. Target din doon nilang solusyonan ngayon ang problema pagdating naman sa underemployment at saka or job mismatch. Maui, hanggang alas 5 ng hapon ang cut-off para sa ginagawang job fair at nagsaset up din sila dito ng mga television or viewing screens para naman sa mga online learning courses na maaaring mapanood ng mga aplikante habang naghihintay na makakadagdag naman daw ng at least enhance ng kanilang skills o kakayahan sa mga maaaring trabahong ma-applyan at mapasukan nila. Maui. Maraming salamat, Mon Gualvez. Okay, first day of March feel, salubungin po natin with full of energy ang street comfort food. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Ngayon tayo! ₱5,000 piraso ng isaw, pork barbecue at lumpiang toge kada buwan. Ganyan kainit ang benta ni Jeffrey sa kanyang negosyong turo-turo na Got Foods. Ang kanyang bestsellers, isaw ng manok at pork barbecue na pwedeng ulam o pampulutan. Nagsimula ang lahat ng ito nang iwan ni Jeffrey ang trabaho sa bangko noong 2018. Nagtiyaga sa isang maliit na tindahan noon sa San Juan. Napalago niya ang negosyo at ngayon nasa isang mas malaking pwesto na sa Quezon City. At dahil patok sa sikmurang Pinoy ang mga paninda, nagbabagang 6 digits na ang kanyang kinikita kada buwan. Ito na natin ang first day of March. Live natin makakasama ang Tikim Squad at syempre si Jeffrey ng Got Foods. O Tikim Squad, meaning Maui and Mami Chiki, isama na natin. Yan. Pero bago natin tikman lahat yan, ano-ano ba yung specialty mo na dinala mo sa amin this morning, Jeffrey? Meron po kami dala ng barbecue platter. Ayan. May kasama po siyang Isaw! then tumbong, then tenga, and... Wait, tumbong? Yun pala ang tawag dito? Tumbong? Yes po. Opo. Oo. Ilang pieces lahat to, itong platter na to? Ano po siya, 20 pieces each. So, 100 pieces. 100? Good. Dami na nun. Ano pa yung iba natin dito? Ito naman po, fried platter. So, imbis na grilled, pinrito naman po namin. Mga isaw din. Opo, isaw, then tenga po. Okay, ito naman po, sir.
Ano po siya? Lumpiang toge. Oh my God. Ay, sarap. Sarap. And then lumpia Shanghai and cheese stick. Yun, na may kasamang sausaw. Ang mahalaga sa lumpiang toge, masarap na suka. Yes. Yun talaga Na meron magdadala sila. niya. Ayan, Eto. Special ba to, Sir Jeff? Sarili po namin gawa Sariling yan. recipe. Okay. Tikman na natin. Sige, let's try Teka, this. meron pa to. Baka makalimutan Ayan pa pala. nyo. Oo, chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak Ay, and parang nabawasan chicken na. skin. Parang nabawasan na. Ay, pa pala. Hindi ba, hindi Try ba? na natin. Okay, barbecue for the win. Hala, nagulilito ako. dito. Sa sobrang. Cheese stick or lumpiang toge. Parang yung toge gusto ko. Baka hindi ko maubos. Pwede po. Hati tayo. Sige. Yan, hatiin mo na, Mama. Panalo. Thank you po. Magkano itong platter, Jeffrey? Ayan pong pinakamalaking platter po namin is 1,600. 1,600 tapos 100 sticks. Hindi Opo. naman sama. Okay, pero meron din kayo, sir, mga small orders. Meron din po. Yung maliit po namin nasa 400 pesos po. Napakasarap. Ito na Pero ano yung pinaka-minimum na order na pwede? Halimbawa, pag Actually, bibili kami sa inyo, kailangan ba naka-platter palagi? Hindi tumatanggap din po kami ng per piraso rin po. Per piraso. Pwede rin po. Pupunta na lang sa store nyo. Sa ngayon po kasi, take-out counter po yung store namin. Mostly, ang orders namin via online sa mga delivery app po. Okay. So doon kami nakakakuha ng maraming orders talaga. Walang makausap dito. Walang makausap. Sorry, Pero kahit kadalasan, kami. di ba, Jeffrey, kapag street food, minsan iniisip ng mga tao kung malinis ba yung kinakain nila. Isa yun sa mga concern ng mga tao. Paano nyo nasisigurado sa kanila na laging malinis yung inyong mga pagkain? Ito kasi hindi kami talaga yung gumagawa ng maramihan. So by batches lang siya. So ine-ensure namin na lahat ng gawa namin malinis talaga. Kasi kinalakihan ko rin yung barbecue sa kalye. So in-improve lang namin ng konti. Tama. Ang sarap ng cheese stick. Ang sarap. Ako kay toge. Okay, matry din yan. May iba pang laman Bukod sa toge, ano ba yung mga nalalasahan ko? Gulay. Iba mga flavors. Singkamas, kanin. Singkamas. Yun. Yung magic na parang crunch. Dito naman tayo sa mas healthy. Iba naman. Nako, si Doc Dex. Lagot tayo. Doc Dex, huwag ka muna manood, Oo, Doc Dex. Close your Ito naman. eyes, Doc Dex. Kaya mo si Doc Dex, ang hirap ka banding. Open daw kayo sa resellers, Sir Jeff? Singkambong, masarap. Sa ngayon po, hindi pa po kasi hindi pa po namin kayang isupply. Baka mamaya mapahiya lang po kami. So, dahan-dahan lang sa negosyo. Tama din naman yun. Sir Jeff, ano to? Fried chicken skin po. Very masarap. Okay. Healthy. Tapos, sir, ang tanong ko, kailan ulit kayo nag-start ng business nyo? Nag-start po kami last 2018. Pandemic. Pre-pandemic. Pre-pandemic. Tapos nung pandemic, you had to stop also. Apo. Ang maganda dito, nagsimula sa isang maliit lang na parang tindahan. Sa San Juan, ngayon na-develop. Maliit lang po. Tapos, inuunti-unti lang po namin hanggang ngayon po, tinatry ma-improve kung ano yung pwede ma-improve. Uy, may tanong ako sa inyo mga mami. Sino sa inyo ang may mga asawang hindi makakain ng prito o kaya ng ihaw na walang atsara? Ay, tatay ko. Perfect. Si Perfect. Papa. Papaya po ba to or ano po to? Saan gawa ang atsara natin? Papaya po. Papaya. Okay. Jeffrey, sarap. paano kanila makokontak sa mga kapatid natin? May parties o trip lang talagang kumain ng street food mamaya? Paano? Pwede nyo po kaming kontakin sa aming Facebook page or Instagram. Ang pangalan is Got Foods. Pwede rin po kayong order sa mga delivery apps. Mahanap nyo pa rin po kami doon. Got Foods din po ang pangalan ng aming tindahan. Alright. Thank you very much, Jeffrey. Napakasarap. Maraming salamat. Got Foods. Eto na, sa aming po pagbabalik, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil pag in-slide ko na yung rice food, siguradong sasabay ka. Wow! Makikibahal po sa atin ang hip-hop group na Offside Mafia. Live na live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning, kapatid! Young sana di malaw maging king. Walang naingat
sunod kasi lahat ko nagbiya Upo ka muna pag yung una dumating Panoorin mo yung movie kas kuha mo ang pick or slide Sige bantay ka tao bumabala Panisamaga o kasi swag ko naturaan Kinuha lang yung pera pero di na nagtagal Kinibraw makapal sa taong mo Slide ko yung right foot, sasabay ka pag inangan ko yung matanong kung sasakay ka ay balikat Sobrang pwede na ako masinta Kumikinang sa mata nila ako kakaiba Yung nakabiling nagsisiwak sa bulsa ko libo-libo Kung piring mo ako di mo pa rin ako mabibilag Ako Sam, di na biro mga gwapang binagbiga Balating, malamig mo kahit check mo sa resibo Okay, get low, tapos tutok mo mata mo sa akin Wag let go, habang hindi ko pa sinasabi from the get go Alam ko lahat ng mangyayari, sabi set go Lagi request lahat, walang tayo I done dancing like say it's like ooh Sila lahat sings fucking nice too Pero hanggang damit alam mo laging brand new Matigas kami umasa Baby what you gon' do? Baby what you gon' do? Oh baby what you gon' do? Oh tell me what you gon' do? Oh baby what you gon' do? Tell me what you gon' do? Ako'y go-getter At kukunin ko lahat at yun ay no limit Sinagad ko sapagkat ito'y aking hirit Tingnan mo ako umangat kahit dinabirit Nagdala ako lahat mula sa O Napawang sila nung pumulog Yung mga host getting dope Dating mamahudra You gotta show laging slowed up Ang daming mulang Nagmatiklas sa akin bro Kaya bang inuuna Soft, pero na naman. Okay boss, transfer mo yung mga pera niya na tayo on dyan Lahat kami boy, literal suot kong forma Di mag-guys sa di regular, galawang oma Pero tingin sa tropa ko'y pantain Basic and great, kumakain sa mamahalin Batang galing ng street, di ko rin sukat akalain Na makakatuwid sa buhay na laging nakamay At nakakasabit kung ano pa ang mangyayari sa amin It's like ooh Sila lahat sings fucking nice too Pero hanggang damit alam mo laging brand new Matigas kami umasta Baby what you gon' do? Baby what you gon' do? Oh baby what you gon' do? Oh tell me what you gon' do? Oh baby what you gon' do? Tell me what you gon' do? Baby what you gon' do? Oh baby what you gon' do? Oh tell me what you gon' do? Oh baby what you gon' do? Tell me what you gon' do? Huh? Ayun naman. Parang dapat ganun na tayo lalakad. Yay! Dapat may swag tayo. Dapat pag introduce mo, gumaganon ka rin, ha? Mga kapatid, Costa Cashman, hindi ko pa paninigan. Wag na. Madman Stan G exclusive ang mas kilala bilang Side Mafia. Yes! At yan po kanilang pinerform. Ngayon lang ang kanilang patok na single na pinamagatang Get Low. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning! At ang Mami Chiki, Yan. Okay. Side Mafia, I'm so excited. I was just listening and sabi ko nga kay Jester, Jess, grabe yung galaw nila, no? Easy lang. chill. At saka hindi lahat ng tao may ganyan swag. Hindi lahat. Galawang Alonzo. Galawang Alonzo. Yes. Galawang akong anak. Wait, tell us more about Side Mafia. Kailan kayo nag-start? Ano yung nag-inspire sa inyo para magsimula ng grupo ninyo? Nag-start po kami noong 2018 bago po mag-pandemic. Yun, tapos sabay nakilala kami nung pandemic. And po. Pero lahat kayo, into rapping na, even before kayo mag-form as a group. Yes po. Yes po. Si G po talaga, rapper na po talaga siya. Talaga? Naman ni Slime, mag-skate po kami dati. Ay, cute! Si Slime, si Cash naman po kababata. Okay. Wait, ilang taon na ba kayo? Way back pa. 22 and 21. Ako 23. Okay. Bawi sa bawi. G, gusto ko malaman, sino mga influensya mo pagdating sa pag-rap? Isa po dyan, Charlene Mafia, yung idol po talaga namin. Tsaka yung mga international artist. Sila. What do you rap about? Ano yung mga topics na gusto nyong rinarap? In the future po or ngayon po. Ito kasi mga nirarap po namin ngayon, mga nararanasan na po namin. Yan, tulad po niyan, Get Low. Lifestyle po. Kumbaga, tukol po siya sa lifestyle namin, sa kung paano nagbago yung buhay namin. Ganun po. Sa pag-rap. Tapos sabi mo future, na meron kayong ibang In the mga future, marami po growth and development na po yung maririnig sa amin. Ang ganda, Mami. Narinig mo, diba? So meron siyang, kumbaga nagpo-progress yung kanilang Yes, po. rapping stories as they go. Do you write your own songs, your own raps? Yes po. Kung sino po yung nag-spit ng verse, siya po yung nag-write ng lyrics. So kayo nagkokolataga kayo kanya-kanya? So hindi siya parang kung ikaw nagsulat, pwedeng siya hindi. Ay, galing. Almost 40 million plays sa Spotify. Wow. By the way, 30 million ganyan per song.
Per song? Hindi, ano yan Hindi sa accumulated kabuuan, mama, hindi. oh. Per song. Gusto ko yung mga ganyan-ganyan lang sila, di ba? Saka ito, at least hearing from them, patunay na yung rap, hindi lang yan basta ano ka lang na mabilis. No, Hindi. it's There's a story. poetry. It's poetry. Okay, so ano ba sa tingin niyo reason bakit kayo patok yung sound niyo sa masa? Siguro dahil natural din kami. Natural lang kami magsalita ng mga karanasan namin. Walang halong bias. Relationship Yeah. na. Pero meron ba kumakanta sa inyo? Yes po. Ay, sige nga, konti lang. Ayan. Sige. Reserve yan, reserve. Pag kami lang. Sorry, mga mami. Ano ba mga dapat nating abangan sa O-Side Mafia? Marami po ngayon, marami po kaming palabas ng music video. More music, tsaka mga wild na live event. Marami po kami mga upcoming events. Ang social media accounts nyo, you want to share para maabangan namin lahat? Follow nyo kami sa O-Side_Mafia, sa Facebook, sa IG, sa YouTube. Sa lahat makikita nyo O-Side_Mafia. So, silang chill. Paano ba kayo pag galit na galit na kayo? Ganyan. Oo, grabe, nagagalit na ako talaga. Patay ka na. Pero dapat may bounce sa konti. O hindi, pero ang ganda. Tama kayo na ang rapping talaga is poetry in its purest form. Ang ganda. Sana marami pa kayong magawang mga kanta. Thank you po. Salamat po. Yes, eto naman, isa pang panalo. May nanalo na sa ating Gagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations kay Uno Maricel from Santa Laguna. Hintayin lamang po mensahe namin staff para maklaim ang inyong load. Parapoy na rin ako dito every Gumoka. And that is it para sa ating SoFly. Araw ngayon, Friday. Grabe! Isang kamunang umaga po ang nahilin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo sa Lunes at bukas sa Frontline Pilipinas Weekend. Yes, enjoy lang ang araw. Spread good vibes mga kapatid. King Smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasala sa umaga kasama si Justin Carino. Good morning, kapatid! Slide ko yung right foot, sasabay ka pag inangat ko yung right tanong kung sasakay ka ay balipat. Sobrang pwede na ako maasin na kumikinang sa mata nila ko kakaiba. Yung nakabling nagsisibok sa bulsa ko.